May kwento ako. Isa akong babae at tumatakbo bilang SK Kagawad sa aming barangay sa Batangas. Hindi ko nababanggitin ang barangay at secret lamang ito. Dito, hindi lang basta magkakakilala ang mga tao. Ultimo mga chismis ng mga pamilya ay kalat sa lahat. Nag-aral ako sa isang sikat na university sa U-Belt. Nakapagtapos ako ng political science at dito sa Batangas ako unang nagtrabaho sa isang law office ng isang babaeng counselor sa amin. Siya din ang nag-udyok sa akin na tumakbo dahil susuportahan niya daw ako. Mabait siya at mayaman. Sabi niya pa, may potensyal ako sa public service. Kaya naman, susuportahan niya ako sa pangangampanya, pero sa isang kondisyon. Hihiwalayan ko ang boyfriend ko dahil makakasira daw ito sa pagkandidato ko. Well, yung family background kasi ng jowa ko ay kilala bilang sabungero, lasinggero, lahat ng ro yung dulo. Ay naku. Si boyfriend naman, sad to say, pero tambay at laging nayayaya tuwing inuman. Ay, naku talaga, feeling ko, kung tatakbo tapos ganito jowa mo, ay nako. Ito ay masasabing man siya. Charot. 3 years na kami ng jowa ko. Kahit pa wala sa isip namin ng mag-asawa, steady ang relationship namin. Nabanggit ko sa kanya ang plano ko na tumakbo bilang kagawad. At ang boyfriend ko naman, agad-agad naintindihan ang gusto ko. Tinanong niya ako kung ito ba talaga ang gusto ko. At sinabi ko, syempre naman. Kaya bilang suporta niya sa akin, papayag siya na mag-break na kami. Oh, nalungkot. Sa unang araw ng kampanya, kinakabahan ako. At aminado ako na makakatulong sana na nandyan siya para maging komportable ako. Kaso may kasunduan kami ng boss/counselor naming babae. Nung gabing iyon, hindi ako nakatiis. Ay, yan na tayo. Alam ko na mangyayari. Nung wala ng mga tao, pinuntahan ko si ex-jowa sa bahay nila. Ninja moves. Una kong sinabi sa kanya, with feelings talaga, babe, I miss you. Nako. Niyakap niya ako at pinapasok sa kwarto niya. Sinabi niya na na-miss niya din daw ako ng husto. At gusto niya sana akong puntahan sa aking pangangampanya pero alam niyang bawal ito. Doon ko na-realize na hindi ko siya kayang pakawalan. Nung gabing iyon, sakay ako ng motor niya at umalis kami malayo-layo sa aming barangay. Halos makaabot na kami ng Tagaytay. Doon sa lugar kung saan may kadiliman. Matataas ang talahiban. Naliliwanagan ng dilaw na buwan. Walang makakakita at sure na sure ako, walang CCTV. Doon kami nagpakawala ng aming pagkasabik. Mas nanaig ang damdamin kesa sa takot. Ang sarap palang pagmasdan ang kalawakan habang kasama ang taong mahal mo. Ikaw talaga, Maria Morena.
Kapag nanalo ako bilang kagawad, mananatiling sikreto ang meron sa amin ng aking jowa. At kung matalo ako, hindi na ako magtatago.